At sa bawat isa sa ating nandito, can you say to your partner dyan sa katabi mo, congratulations? Yan. So, bakit natin kino-congratulate ang bawat isa? Because this is a Sunday celebration. Amen? Why Sunday celebration? We rejoice. No? Sabi nga, rejoice in the presence of the Lord. No? So, sino dito yung nagagalak na siya ay nakapunta ngayon? Amen? Yes, no? Kasi isa lang namang opportunity na makapagpasalamat tayo ng sama-sama, manalangin ng sama-sama, sumamba ng sama-sama sa Panginoong Diyos na buhay. No? Na siyang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Tama po mga kapatid, kasi ang buhay nating mga Kristiyano, hindi lang tayo basta nagsusurvive, di ba? Meron tayong purpose. Amen? Hindi lang tayo survival mode lagi. Pinapaigting ng Panginoon ang ating pananampalataya. Amen. At ang ating breakthrough na series ay totoo nga makapaghahatid sa atin ng kakaibang pambihirang tagumpay. Amen. Sabihin natin, pambihirang tagumpay. Pambihirang tagumpay. Ayan. No? So lahat tayo na nandito, lahat na nagtitiwala sa Diyos, sumasampalataya, tagumpay ka na. Amen? Wala pa man yung ibig sabihin yung talagang laban o paparating pa lang yung laban, panalo ka na. Amen? So yun yung tinatawag natin na breakthrough. No? Na kahit anumang mga struggles or mga problema, mga trials, we can break through barriers. Amen? Doon sa mga nakaharang or mga nakahadlang sa atin. Pero totoo nga dapat na tayo ay magtiwala at yung pagkakilala natin sa Diyos dapat po ay palalim ng palalim. Sino dito gusto pang makilala ang Panginoon? Amen. Yes. And ang ating title mga kapatid, basahin natin, Extraordinary. No? Sabihin natin ulit, 1, 2, 3, go! Extraordinary. No? This is a synonym word, no, or kasing kahulugan ng breakthrough actually. Kasi extraordinary means pambihira or kakaiba. No? Tayo pong mga Kristiyano, we don't live by the patterns of this world. Amen? Hindi tayo namumuhay according to the pattern of this world. Kaya po, extraordinary. Yung ating buhay nagiging ilaw, nagiging patotoo, nagiging asin sa sanlibutan upang maipunto natin ang mga tao sa Panginoong Jesus. Amen po? Yun po ang ating layunin. Bakit tayo nabubuhay? Nung tayo na born again, nung tayo na born in spirit, naging Kristiyano, may personal na relasyon sa Diyos, ang ating pong layunin ay ipakilala, no? I-share ang Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas at wala nang iba. Amen? Hallelujah. Kaya naman natatandaan niyo mga kapatid, yung buhay ni Peter. Sino dito alam kung paano yung buhay ni Pedro? No? O ni Apostol Pedro. No? Si Apostol Pedro, mga kapatid, close siya sa Panginoon. Ang daming nabanggit na senaryo kung saan nandoon si Apostle Peter. Tama po ba? Amen? At isa pong kamangha-mangha, no? Yung katotohanan makikita natin dito, mga kapatid. Na sa kabila ng mga pagkakasala, pagkakamali, ay patuloy pa rin ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Yan. Mahal tayong lahat ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, makamit natin yung full potential, no? Or magkaroon tayo talagang to the maximum potential, no? Be Christ-like. Yan nga po yung ating highest calling. No? Kaya extraordinary, mga kapatid, ang ating buhay dahil kasama natin ang Diyos. No? Hindi naman lahat ng tao kasama ang Diyos eh. Naniniwala ba tayo doon? Kasi hindi naman lahat ng tao tumatanggap sa Kanya. Hindi naman lahat ng tao may personal na relasyon sa Kanya. O may pananampalataya sa Kanya. Pero si Peter, nung makikita natin, si Peter, meron siyang talagang pagkakilala sa Panginoon. Pero nung una, ang dami niyang struggles. Tama po ba? Nasumunod sa Diyos. Nakaka-relate ba tayo? Nahirap sumunod sa Panginoon, no? Pero matyaga ang Diyos eh. Di ba? Matyaga ang Diyos sa atin para tayo ay makamtan natin yung talagang tinatawag na great faith or perfect faith.
Amen. Si Peter, for example, nakita niya ang Panginoong Jesus, no? Na naghimala, no? Personal, 'di ba? Yung isda na 'di ba, mangingisda si Peter. Hindi sila makahuli kahit isa, tama? Naalala natin 'yon. Pero nung sinabi ng Panginoon, ilagay mo sa kabila, no, yung lambat mo. 'Di ba? Sabi ni Peter, dahil po sa sinabi niyo, gagawin ko. Nung ginawa ni Peter yun, ano nangyari? Diba? Hindi halos, diba, mabuhat o talagang kailangan maraming tao magbuhat para doon sa isdang nahuli nila. Amen? Yun po ay isang halimbawa ng breakthrough. At nakita ni Peter talagang siya'y sumunod sa Panginoon, one of the closest friend ng Lord, si Peter. Tama? Yung nakakita sa Transfiguration, 3 lang yun eh, hindi naman lahat ng disciple eh. Diba? Si Peter, James, and John. Diba? So, sa atin po, ganun po ang katotohanan, mga kapatid. Meron mga Kristiyano na talagang close sa Diyos, close sa Panginoon. Yung iba naman parang sakto lang. Tama? Yung hindi ganun ka-intimate. Kaya ang ganda ng mga devotion kanina no? Talagang intimacy, pursue intimacy with the Lord. Sino dito gusto talaga maging closer sa Lord? Amen. Yung hindi lang tayo Sunday goer, okay na yun, Bible study na tayo, prayer meeting na tayo, hindi. Meron tayong personal devotion. O yung talagang pakikipag-communicate sa Panginoon. No? Si Peter, he walked on water. Tama? Sabi ng Panginoon, pumarito ka. No? At nakalakad ba si Peter, mga kapatid, sa tubig? Yes. Dahil narinig niya yung boss ng Panginoon. Pero, nung lumakas na yung alon, lumakas na yung hangin, ano nangyari? Napagsimula siyang lumubog, nawala siya sa focus niya sa Panginoon. Nakaka-relate tayo? Yes, no? Kapag lumakas na yung tindi ng problema, no, yung pressure, no? Parang unti-unti na tayong lumulubog eh. Amen? Kapag medyo gininaw ka lang, lumakas yung hangin, parang, naku, mukhang magkakasakit ata ako. Nabe-pressure ka na agad, no? Nag-aalala ka na agad, no? At si Peter, naranasan niyang hugasan yung paa niya, di ba, ng Panginoong Jesus. At si Peter ay yung naranasan niya talaga, mga kapatid, na makasama ang Panginoon sa 3 taon, no? So sino dito gusto pang maranasan ng Panginoon? Amen, no? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. At tunay nga, nakita natin, mga kapatid, maraming beses nagkamali si Pedro, pero tinanggap pa rin siya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid. So, sino dito yung nakaka-relate na maraming beses siyang nagkasala sa Diyos, pero niyakap pa rin siya ng Panginoon? Amen? So, katulad din tayo parang tayo lang din si Peter eh. Di ba? Tapos, dininay pa ni Peter si Jesus. 3 beses, tama po? Pero tinanggap pa rin siya ng Panginoon. Di ba? Nagpakita pa rin sa kanya ang Panginoon, kumilos pa rin ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. At alam niyo ba, mga kapatid, mas maraming pagkakamaling nagawa si Pedro kaysa kay Judas? Alam ba natin yan? Kung babasahin natin ang Biblia, mas maraming pagkakataong nagkamali or nagkasala si Pedro sa Panginoong Jesus kaysa kay Judas. No? Pero anong pagkakaiba? No? Halimbawa, sabi ng Panginoong Jesus, sa gabing ito ako'y uhulihin o arestuhin, di ba? Pagkakagulo ako, di ba? Dahil sa kasalanan ng mga tao. Ano sabi ni Peter? Ay, Panginoon, hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi pwedeng mangyari yan. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Behind me, Satan. Nakita niyo ba yan, mga kapatid? Tapos nung aarestuhin na ang Panginoong Jesus, di ba? Anong ginawa ni Peter? Nakipaglaban pa siya. Naputol niya pa yung tenga ni Malco. Kilala niyo si Malco, yung isa sa mga sundalo? Naputol niya yung tenga eh. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang lumalaban gamit ang tabak ay mamamatay din sa tabak. Tama? Ang daming pagkakataon eh. Nagkamali si Peter. Binalik pa ng Panginoon yung tenga ng sundalo eh. No? Kasi hindi dapat ganoon ang paglaban, sabi ng Panginoon. Tama? Tapos
pagkatapos, dininay pa ni Peter 3 beses. No? Hindi ko kilala yan. Diba? Tapos may nakakita sa kanya ng crowd. Sabi, di ba kasama ka ni Jesus? Di ba kabilang ka sa mga disciples niya? Sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Hindi ko nga nakasama kahit minsan eh. Actually, sabi pa dun sa mga Bible scholars, yung tono ng pananalita ni Peter, nagmura pa siya eh. Diba? Para lang mapatunayan, nag-curse pa si Peter, para lang sabihin niya sa mga tao na, hindi ko kilala si Jesus. Tapos yung pananalita niya, katulad ng pananalita ng mga unbeliever, para lang makisangkot siya or maging crowd siya at masabing hindi siya follower ni Jesus. No? Ang dami pong pagkakamali ni Pedro. At nung time na yon, di ba, pangatlong tilaok ng manok, dininay ni Peter ang Panginoong Kristo. At di ba, ang daming tao nandun sa gitna ng Panginoong Kristo. Alam ng Panginoon kung nasa si Peter, tumingin siya kay Peter. Pero hindi siya nagsalita. Di ba? Nagkatinginan sila ng Panginoon eh. At anong nangyari? Anong naramdaman ni Peter? Guilt. Talagang pagsisisi. Kasi sabi niya, totoo nga na hindi ko kayang ipagmalaki ang Panginoon. Na maunahan ako ng takot. Totoo nga yung sinabi sa akin ng Panginoon Jesus na itatatwa ko siya ng 3 beses. Diba? Na-realize niya eh. No? Pero sa kabila ng alam ng Panginoong Kristo na maraming beses magkakamali si Pedro, mahal pa rin siya ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Kaya tayo narito, mga kapatid. Bakit ka nga ba narito? No? Hindi ito aksidente, mga kapatid. Nais ng Lord mangusap sa'yo. Nais ng Panginoon pahayagan ka at sabihin sa'yo, anak, meron kang purpose sa buhay. May plano akong maganda sa'yo. Hindi ka lang nabubuhay dito sa mundo para mag-survive, para maghirap, di ba? Yun ang sabi ng Panginoon. At ituturo niya sa atin kung paano. Amen po ba, mga kapatid? At sa Acts, pagdating sa gawa, ibig sabihin, yung ascension na nakabalik na ang Panginoong Kristo sa kanan ng Diyos Ama, diba? Natira dito ang mga apostol. No? Pero ano yung pinadala ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Amen? At nanahan sa bawat mga Kristiyano ang banal na Espiritu. Amen? At pagkatapos ng ano nangyari kay Peter? Siya na yung pinakamatapang. Amen po, mga kapatid? Si Peter talagang boldly siya nangaral ng salita ng Diyos at maraming naligtas nung araw na yun, 3,000 mahigit. Amen? Ang dami sa preaching ni Peter dahil boldly niya shinare si Jesus, yung gospel, yung totoo, yung katotohanan ng salita ng Diyos na nagpalaya sa marami. Kahit yung mga nagpako sa Panginoong Kristo, nakalaya eh. Amen? Nakatanggap ng kaligtasan. Kaya talagang boldly humarap si Peter kahit anong mangyari. Patay kung patay. Pasabihin ko ang gospel. Amen? Kaya sa Acts chapter 12, mga kapatid, no, alam natin, ano nangyari sa Acts chapter 12? Basahin natin. Verse 1. Sabi doon, sa verse 5, kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Amen? Anong ginawa kay Peter dahil sa pangangaral? Kinulong siya ni Herodes. Amen? And actually, bago siya kinulong, sino muna yung unang pinugutan ng ulo? Si Santiago. Amen? Si James. Amen? Na brother ni Jesus. Physically yun, ha? No? Pinugutan si James dahil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. No? Mabuting balita ng Panginoong Jesus. At pagkatapos, hinuli si Pedro at ibinilanggo. Amen? Ibinilanggo. So, yun po ang nangyari, mga kapatid. It comes no surprise how Peter, no, have sacrifices a lot for the gospel. Amen. Maswerte nga po tayo ngayon, mga kapatid.
Di ba? Ngayon, nagpipreach ako dito, wala namang humuhuli. Amen? Nagde-devotion tayo dito, nag-sharing tayo dito, nagba-Bible study dito. Naranasan ba natin habang nagba-Bible study tayo, bigla akong pinosas? Wala namang ganun no? Maswerte tayo sa panahon ngayon, or nandito tayo sa Pilipinas, hindi natin naranasan yung naranasan ng early church. Tama? Pero meron din tayong mga nararanasang mga struggle ngayon. Tama? Struggle sa pamilya, sa mga anak, sa asawa, finances, amen? Dami natin mga problema, political persecution, religious persecution, amen? May mga ganyan po. So, ngayong panahon natin, meron pa rin tayong mga struggle or pagsubok. Ngayon, kapatid, ang tanong, ano ang gagawin natin sa mga problema na yan o mga pagsubok na yan? Alam niyo po si Peter, ang paningin niya sa problema o pagsubok, nung siya'y talagang, totoong talagang na born again, ang paningin niya na sa pagsubok o mga problema ay benepisyo. Sino dito ganun ang tingin niya sa problema? No? I will benefit to this problem because I will see the hands of God working in my life. Amen? Ganun po yung pananampalataya ni Peter. At ito po yung prinsipyo na dapat nating matutunan. Katulad ng mga pananampalataya ng mga apostol nung una. Amen? Kasi maraming mga Christian ngayon, di ba? Konting lagnat lang. Hindi na ata ako mahal ni Lord. Parang ganun ba? Na? Yung fragile ba? Yung konting ano lang, basag na agad yung pananampalataya mo Di ba? So, dapat po mapunta tayo sa level ng ating pananampalataya kung saan buong tiwala tayo sa Diyos na buhay. Amen? Sino dito gustong maging ganun yung level ng faith niya? No? Na kahit anong mangyari, no matter what, no matter how hard it is, I will still follow Jesus Christ. No? Yun ba yung desire natin, mga kapatid? At nandyan naman po, ibinigay na sa atin ang banal na Espiritu. Yun po ang pinaganda. Sa bawat laban, hindi ka nag-iisa. Kaya nga po makikita ng mga unbelievers o mga tao sa ating paligid yung breakthrough na mararanasan natin. Bakit? Nagtiwala tayo sa Diyos Ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahiya. Pero kung lagi kang nagdududa sa Panginoon, lumalayo ka sa Kanya, o nagtatampo ka sa Kanya, kapatid, pandaraya yan ng kaaway. Amen? Gusto kasi ni Satanas, mapanghinaan ka ng pananampalataya. Gusto kasi ni Satanas, hindi maayos ang buhay natin. Yun ang gusto ni Satanas. Pero ang gusto ng Diyos, ayusin ang buhay mo at gamitin ka bilang asin at ilaw sa sanlibutan ito. Magkaroon ng breakthrough sa buhay mo. You break through barriers. Break through trials. Yun ang gusto ng Lord, na makamtan ng bawat Kristiyano na maging pananampalataya natin. So ngayon, si Peter, nung sa Book of Acts na, sobrang tiwala niya sa Panginoon kahit kinulong pa siya. No? Kasi kilala niya ang Panginoon na anumang mangyari, hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ganon din si Santiago. Bagamat napugutan siya ng ulo, naging martir siya. Amen? Pag sinabi pong martir, di ba? Yung pinanghawakan niya yung paniniwala niya hanggang sa wakas. Amen? Kahit malagutan siya ng hininga, yun yung na-martir na sinasabi. Ganon po ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano. No? At yun po ang dapat nating kunin na aral o prinsipyo na dapat nating tularan. Amen po? No? Anong nangyari sa verse 6? Sabi doon, nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Ano yung itsura? Talagang bantay, sarado. Amen? Pero anong ginagawa ni Pedro? Anong ginagawa ni
Pedro, nang gabing iyon, bago siya iharap kay Herodes, natutulog. Nabawa niya pa talagang matulog, papatayin na siya kinaumagahan, no? Tingnan mo yung katabi mo, matulog. Hindi naman. Gising naman. Yan. Praise the Lord. Amen. So, si Pedro lang yung natutulog, Ibig sabihin, yung natutulog habang preaching, huwag natin tularan. Pero yung pananampalatayang katulad ni Pedro, yun yung tularan natin. Alam niyo ba mga kapatid, natutulog siya hindi dahil sa pagod o hindi dahil sa mga paghihirap. Nakatulog si Pedro dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Kasi di ba kapag ang dami mong problema, stress na stress ka, hindi ka makatulog eh. Tama? Mataas yung level ng anxiety mo, ang dami mong pag-aalala sa buhay. Di ba? Paano kaya to? Paano kaya yung bayarin namin? Kumakaway na naman si Judith. Kaya si Judith, nag-Judith na naman. Andiyan na naman. Di ba paparating na naman siya. Tapos ang dami pa namin pangangailangan na ganito, ganyan, ganyan. Punong-puno ng pag-aalala. At hindi ka na makatulog sa gabi. Di ba? Diba? So, paano kaya yung utang ko kay ganon? Yung utang ko sa kaya ganon? Diba? Hindi ka na makatulog eh. Amen po. Pero si Pedro, panong ito, ang ginawa niya sa pagitan ng dalawang kawal, tapos meron pa siyang tanikala, meron pa, kumbaga, nakakadena pa yung paa niya, yung kamay niya, ang ginawa niya. Diba? In the loving arms of God, he slept. Amen. Nakatulog si Peter. At habang natutulog si Peter, merong mga intercessors. No? Kumbaga, Sunday ng gabi to eh. Sunday ng gabi to naganap eh. Pinananalangin si Pedro. Diba? Sabi doon, diba, sa verse 5, katrasulitan, sabi doon, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. Amen? Are we praying for one another? Yes! Without prayer, mga kapatid, walang breakthrough. Diba? Without interceding, without praying for one another, dahil yun ang nais ng Panginoon, walang magkakaroon ng breakthrough. Diba? Kumikilos ang kaaway. Nagdo-double time ang kaaway. Kabi-kabilang problema ang ipapadala sa iyo. Ano ang ating weapon? Prayer. Diba? Itaas natin sa Panginoon ang mga problema. At sigurado, 101% sure, kahit puno ka ng problema, makakatulog ka ng mahimbing. Amen? Yun ang totoong pananampalataya. Kasi ibinigay mo na sa Panginoon. At si Peter, hindi siya nasurpresa. Si Peter, nasurpresa ba siya nung binilanggo siya? Hindi siya nasurpresa. Alam niyang mangyayari yun, na pwedeng mangyari yun. At alam niya, pwede siyang pugutan ng ulo, katulad na nangyari kay Santiago. No? Pero at the start of this chapter, mga kapatid, talagang may takot, no, sa early church. Kasi nga, pinugutan ng ulo si James eh. Pero hindi sila nagpadaig sa takot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpadaig sa takot. Yan. Ano ba mga kinatatakutan mo? Diba? Kahirapan ba? Kakulangan? Mga problema? Sa marriage? Sa family? Diba? Mga problema sa bayan, sa lipunan, diba? Ang dami nating kinakatakutan, diba? So, ano po ang dapat natin gawin? Sumampalataya tayo sa Diyos. Amen. At patuloy nating lakaran yung kanyang mandato sa atin na patuloy na ibahagi ang Panginoon, ang kanyang mabuting balita. Amen. So, ang nakita natin dito mga kapatid, no? Na pwede pala yun, na kahit punong-puno tayo ng problema, pwede tayong makatulog ng maayos, ng mahimbing. Bakit siya nakatulog ng maayos, ng mahimbing? Dahil meron siyang pananampalataya. Amen? So, isipin mo, papatayin ka na bukas, bibitayin ka na bukas, makakatulog ka pa kaya? Sino dito yung alam niya, patay na siya bukas? Wala namang ganun eh. Ito alam niya. Si Pedro, amen? Okay. Harap daw ako kay Herodes bukas. Napatayin daw ako.
Okay, siguro, syempre, alam natin, nag-pray si Peter, amen? Pinagkatiwala niya yun sa Panginoon, nakatulog siya ngayon. Diba? Sa pagitan ng dalawang gwardiya. At anong nangyari nung nakatulog si Pedro? At habang nananalangin yung iglesia, walang ano-ano lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa silid-pihitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali! Bumangon ka, sabi ng anghel. Nakalag ang mga talikala sa mga kamay ni Pedro. Anong nangyari mga kapatid? Nagkaroon ng divine intervention. Amen? Bakit? Kasi hindi pa oras ni Peter para mamatay. No? Kasi pwede natin sabihin, bakit kay James? Napugutan siya ng ulo. Bakit kay Peter may pinapuntang anghel? Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa kasi tapos yung mission ni Peter. Si James tapos na. Amen po? Dapat po nating maintindihan yon, no? Na meron tayong kanya-kanyang timeline. Amen? Hindi natin sasabihin, porket matanda na tayo, mamamatay na tayo sa susunod na linggo. May mga namamatay na mga bata, tama? Yun ba yung sinabi ni Peter? Hindi. Ang panalangin ni Peter, let your will be done. Kung anong kalooban ng Panginoon, edi yun ang mangyari. Yan po ba ang katwiran natin? Yan po ba ang prinsipyo natin, mga kapatid? Ako po, 30 years old. No? Kung ano ang kalooban ng Panginoon, kung hanggang saan edad ako, yun ang mangyari. Amen? Kung umabot ako ng 40, praise God. Kung umabot ako ng 50, praise the Lord. Kung gamitin niya pa ako hanggang 60, 70, o hanggang 80, no? Praise the Lord! Diba? Katulad ni Tito Kit, nandito pa rin, diba? Ginagamit ng Lord. Kasi hindi pa tapos ang purpose ng Panginoon May purpose pa ang Panginoon. Kaya ang makikita natin dito, hanggat may purpose sa iyo ang Lord, you are immortal. Amen! Hindi mo sasabihin na dahil may sakit ka, mamamatay ka na. Hindi. Diba? Ang Lord ang nakakaalam nun. At si Pedro, si Pedro, nakaabang na yung kamatayan sa kanya sa pagdating ng umaga Pero pinagkatiwala niya pa rin sa Panginoon. At nagkaroon ng divine intervention. Nagpadala ng anghel. Kaya bang gawin ng Diyos yan sa panahon natin ngayon? Kaya-kaya. Amen? Nakita natin, di ba? The church is praying. The church is soaked in praying in the presence of God. And then doon nagkakaroon ng breakthrough. Nagpanalanginan, no? Hindi yung panalangin natin, puro tayo ang sentro. Mapapansin mo, kapag mature na Kristiyano ka na, no, hindi mo na napapanalangin yung sarili mo. Puro ibang tao na lang. Pansin natin yon. Pag mature na Kristiyano ka na kasi alam mo, kapag ginagamit ka ng Panginoon, God will take care of you na If you take care of God's business, if you take care yung gospel, di ba? Hindi ka mababayaan ng Panginoon. Katulad nito, ni Pedro, nagpadala ng anghel. Ginising siya, no? Pedro. No, siguro kung dramatize natin, ba? Siguro, ano ba? Natutulog ako Baka gumanon pa si Pedro kasi ang sarap ng tulog niya Hindi naman siya nag-aalala, tiwala siya sa Diyos Ginising siya ng anghel. No? At pagkagising niya, nawala yung tanikala, di ba? Nakalagan. Kasi nga, divine intervention Kahit anong tanikala pa yan, kahit anong problema pa yan, kayang wasakin niya ng Panginoon at solusyonan para ipakita na tunay ang Diyos na iyong sinasampalatayanan. Amen? Kaya mapapakita natin dito, nakikita natin dito yung importante talaga yung relationship natin sa Lord, yung intimacy. Yung hindi lang basta ka nanalangin, amen? Yung talagang sincere prayer sa Panginoon. Amen. At ayun nga po ang nangyari sabi doon, habang nananalangin ng iglesia, sabi sa verse 8, ginising siya ng anghel, sabi niya, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Pagkatapos nakalagan, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin.
Lahat ba nung sinabi ng anghel, ginawa ni Peter? Yes. Ganito yan mga kapatid. Kapag merong pinapasabi ang Panginoon sa atin, makinig ang may pandinig. Kung sinabi niyang magbalabal ka, magbihis ka, magsuot ka ng sandalyas mo, sundin mo. Katulad si Noah, di ba? Sabi kay Noah, Noah, anak, ang gagawin mong arko, ganito ang taas, ganito ang sukat, ang gagamitin mong kahoy ay ganito. Specific lahat, sinunod ni Noah. Kaya naligtas, breakthrough. Amen. Amen? Kaya bawat detalye, kung anong ipahayag instruction ng Panginoon, direktiba doon sa atin, sundin natin. No? Huwag natin isa walang bahala kung ano yung pinapahayag ng Diyos dahil yun yung maghahatid sa atin sa tagumpay. Amen? So, ganun po yun. Nagbihis siya, sinuot niya yung kanyang sandalyas, no? At yun na, ang sabi, quick, get up! No? Sabi ng anghel, magbihis ka. At habang nandun yung dalawang gwardiya, sa tingin nyo, anong ginagawa ng dalawang gwardiya? Kasi nagkaroon ng divine intervention eh. Di ba supposedly gising sila? Pero kung i-analyze mo to, bakit hindi nila namalayan na nakalagay ng kadena ng tanikala? No? Tapos nagbihis pa, nagsandalyas pa. Eh di ba medyo kaluskus yun? No? Eh kung ang isang sundalo talaga, syempre alert yan. Ano mang kaluskus? Dapat nakita niya na agad yun. Pero bakit hindi? Ang galing, no, mga kapatid? Ganon kumilos ang Panginoon. Kompletos ricados. Yung mga hadlang na yan, patatahimikin niya para makaalpas ka. Amen? So nakita natin, silent, di ba? Yung guards na dalawa sa pagitan ni Pedro. Ibig sabihin, tulog. Or walang malay. No? Nung dumating yung anghel. At sabi niya kay Pedro, tumayo ka, no? At yun na nga, nagbalabal siya. Anong sabi sa verse 9? Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Sino yung sinusundan ni Pedro? Yung anghel, yung pinadala ng Panginoon. No? Alam niyo ba, pwedeng gamitin ng Diyos ang bawat isa sa atin bilang anghel? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang anghel yan. Parang di ka naniniwala. Parang sabi ng isa, Pastor, parang kalaban to. Hindi. No? Anghel ng Panginoon. Kasi ano ba, eto muna, ano ba ibig sabihin ng anghel? Sa Hebrew, ibig sabihin, God sent. O God's messenger, or God sent. Yun lang ang ibig sabihin ng anghel. So, bawat isa sa atin, pwedeng gamitin ng Diyos bilang anghel. Tama po ba? Pwede kang ipadala sa kaninumang tao, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay. Gamitin ka ng Diyos para makalaya sila sa tanikala na ginawa ng dyablo. Amen? Pwede tayong gamitin ng Panginoon eh. No? Bilang talagang maghayag ng katotohanan magpapalaya sa kanila. Sabi doon, ngunit hindi niya alam kung totoo ang nangyayaring iyon. No? Si Peter, akala niya nananaginip lang siya. Diba? Na para bang kasi mahimbing nga yung tulog niya eh. So akala niya he is seeing a vision. No? Akala niya hindi pa totoo yung nangyayari. Akala niya vision lang. Amen? So yun yung makikita ni Peter. Sabi niya, akala niya ay pangitain lamang yun. So akala niya vision lang, nananaginip lang siya, sinusundan niya yung anghel. Diba? Nakalabas siya sa presinto or nakalabas siya dun sa kulungan. No? Kaya sabi, makikita natin dito sa verse 9, mga kapatid, na kapahayagan, no? Na the angel wants Peter to be honorable and dressed. Diba? Isipin mo, pinabihis muna si Peter eh. Diba? Bago siya lumabas. Amen? So ang gusto ng Panginoon, maayos ka. Hindi ngayon punong-puno ka na ng problema, pulit-pulit pa yung damit mo. Amen? Hindi yung punong-puno ka na nga ng problema, pagsubok, o nakatanikala ka na nga, di ba? Yun pa yung sinusuot mo, yung mga pangit. Eh, meron ka naman pwedeng suoting maayos. Tama po, mga kapatid? So, ang isang makikita natin dito, kapatid, no? Huwag mong suotin yung problema.
Baka sa tingin ng iba, siguro, ganun. Buti ba si Pastor din, pangiti-ngiti lang. No? Pero hindi nyo alam, may problema din. Tama? Pero saan nagkakaiba? Iba ang mga tao sa pananaw. Kung ano ang tingin mo sa problema. Si Peter, ang tingin niya sa problema, benepisyo. No? Ako ang magbe-benefit dito. Ang tingin niya sa problema, opportunity. Na magkaroon na naman ng another victory o breakthrough sa buhay ko. Yun ang tingin niya sa problema. Pero kung ang tingin mo sa problema, yan ang magpapabagsak sa'yo, kapatid, babagsak ka ka. Nagkakaiba yan sa pananaw. We live by faith and not by sight. Amen. Kung ang ginagamit mong pangtanaw sa buhay mo araw-araw ay pananampalataya, no, ibig sabihin mata ng Diyos yung ginagamit mo. Kapatid, napakaliwanag, no, ng daraanan mo patungo sa breakthrough, patungo sa tagumpay. Amen? Hallelujah! Patungo sa extraordinary life. Pero kung sinuot mo yung problema, tapos nagbihis ka pa ng sira-sira, hindi ka naligo, hindi ka nagsipilyo, nakakatamad naman ang buhay, ganito na lang ba palagi? Ano ba namang klaseng buhay ito? Naalala niyo sa panahon ni Esther, ang laki din ng problema nila. Pero si Esther, nagbihis siya ng royalty, ng pang-royalty. Kinuha niya yung scepter, representing authority, power. Hindi niya alintana, nalilipulin na sila, papatayin na sila. Ang ginawa ni Esther, nagbihis siya, nag-ayos siya, ng maayos na maayos, at tumindig siya sa kanyang pananampalataya. Alam niyo, minsan mga kapatid, no, doon nagkakatalo talaga sa attitude mo towards the problem. No? Kung puno-puno ka na nga ng problema, tapos halatang halata sa mukha mo, at sa bihis mo, talagang bagsak na bagsak ka, kapatid. Pero baguhin mo yung attitude mo. Attitude of victory. Diba? Na habang punong-puno ka ng problema, alam mong panalo ka na. Amen? Alam mong tagumpay ka na kasi nga pananampalataya eh. Faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Hindi mo pa man nakikita na tagumpay ka na, alam mong tagumpay ka na. Amen! Palapakan natin ang Diyos. Yun ang totoong pananampalataya. Hindi yung konting problema lang, basag na yung pananampalataya mo. You, oh little faith, sabi ng Panginoon. Diba? Sabi din sa kanyang mga disciples eh, kay liit ng inyong pananampalataya. Gusto nyo ba yan yung marinig nyo sa Panginoon? Ayaw natin nun. Amen? Ang nais makita sa atin ng Panginoon, yung great faith. No? Yung tinatawag na anti-fragile. Yung hindi nababasag na pananampalataya. Amen? Meron kasi yan eh. Meron namang pananampalataya, yung parang basta makasurvive lang, okay na. Hindi ganun yung gusto ng Panginoon na buhay natin. Yung alam niyo yung bola, di ba? Pag inuntog mo yan sa sahig, babalik, bola pa rin, di ba? Walang pinagbago. Ayaw naman ng Lord noon. Gusto niya makaalpas ka pa sa level na yun. Hindi ka lang basta resilient, kundi ikaw ay anti-fragile, hindi nababasag. O halimbawa, sa mga nag-exercise or nag-gym, di ba napupunit yung tissue, napupunit yung muscle? No? Pero kapag na-construct yun, hindi na siya katulad ng ganun dati. Mas malaki na siya, mas malakas na siya kaysa dati kasi na-exercise eh. Napahirapan eh. No? Nakalagay sa gym, no pain, no gain. Totoo ba yun? Kung walang sakit, no, walang mangyayaring pagbabago sa katawan mo. Kaya yung mga problema na yan, mga kapatid, anong tingin mo dyan? It will make you stronger. Amen. Amen. It will make your faith stronger. Kaya pala sabi sa Bible, magalak kayo dahil sa
sa apoy, isang gintong pinaparaan sa apoy upang mas maging dalisay. Yun po pala ang ating pananampalataya. Ngayon, anong tingin mo sa problema mo, kapatid? Diba? Benefit, opportunity. No? What doesn't kill you will make you stronger. Amen po, mga kapatid. At kapag nandun ka na sa level ng pananampalataya na yon, na kahit anong problema, di ba? Kumbaga kay Manny Pacquiao, di ba? Talagang nag-train siya ng pinahirapan niya, di ba? Pinapalo pa nga yung tiyan. Binabagsakan pa nga ng mga hollow blocks yun eh. Tama ba? Tapos pag sinuntok siya ng kalaban sa ring, wala lang. Hindi madaling ma-destroy. Tama? Anong sabi sa Biblia? Diba? I am pressed but not destroyed. Tayo ay naiipit, pinipress ng mga problema, kabi-kabila sa sanlibutan ito, but we are not destroyed. Struck down but not destroyed. We are pressed but not crushed. Hindi tayo nadudurog. Amen po? Hindi na sinabi ni Apostol Pablo eh. Yun po ang pananampalatayang gustong makita sa atin ng Panginoon. At alam niyo ba, kapag ganun ang inyong pananampalataya, kapatid, magkakaroon ng divine breakthrough. No? Divine breakthrough. Mismo magpapadala ang Panginoon ng sugo niya sa buhay mo upang magkaroon ka ng katagumpayan. Kayang-kayang gawin niya ng Panginoon kahit sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya, yung mga intercessors, answer prayer. Amen. Lahat naman tayo intercessors eh. One of the highest calling in heaven is intercede. Bakit? Ang Panginoong Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, nag-i-intercede eh. Nasa kanan ng Diyos Ama. Nananalangin para sa atin. Amen. Kaya, nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi dun sa nanay niya na ipanalangin mo kami. Hindi yun Hindi sa nanay niya. Sa Panginoong Jesus. Kasi siya yung nandun sa kanan ng Diyos Ama. Bakit po natin sinabi yun? Dahil po yun yung totoo. Not to attack any churches, pero only Jesus can intercede for us to the Father. Amen. No other name. Amen po? Klaro po ba yun mga kapatid? Yes. Kaya po, yung anghel na pinadala ng Panginoon kay Peter, no, talagang nagkaroon ng divine escape. O sabihin natin, freedom in Christ. Yan. Anong sabi sa verse 10? Nakalampas. Sabihin natin, nakalampas. Yan. Sino dito, nagsisimula pa lang yung 2025, na dami nang nalampas ang problema? Amen. Woohoo! Parang ilan lang Amen. Sino dito yung marami nang nalampas ang problema? Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Nakalampas sila sa una. Asan si una? Una, hello. Sa una at sa pangalawang bantay. Di ba? Merong una, pangalawa, parang ganyan yung problema natin, no? May una, may pangalawa, may pangatlo pa. Di ba? At hindi basta-basta nasisira kasi pinto ang bakal. Tama, mga kapatid? Sabi doon, sa una at sa pangalawang bantay, nakalagpas sila. At nakarating sila sa pintuang bakal. No? Kung maliit yung pananampalataya mo, anong sasabihin mo dun sa Lord? Lord, dinala mo ba ako dito para dito patayin sa pintuang bakal? Gumanon ba si Peter? Hindi. Lord, pinadala mo ba tong problema to? Na ito yung papatay sa akin? Kapatid, don't let your problem define you. Let your problem refine you. Amen. Huwag mong suotin yung problema mo. Diba? Hindi ikaw yan.
Amen, mga kapatid. Isuot natin ang ating pananampalataya. Amen po. So, sabi doon, pwedeng sila sa pintuang bakal na labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila'y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, bigla siyang iniwan na ng anghel. Ano makikita natin mga kapatid dito? Yung pintuang bakal na nakakandado, siguro napipicture out natin yung kandado, hindi kasi litong kandado natin ha. Yung kandado dito malalaki. No? Yung hindi kayang pukpukin ng martilyo. No? At syempre, yung pintuang bakal na ginawang na kulungan ng mga panahon na yon, syempre hindi basta-basta bakal yun na maninipis. Diba? Makakapal yun. Pero, kusang bumukas. Hallelujah. Makikita natin dito, kapag buo ang pananampalataya mo sa Panginoon, kusang lalayas yung problema mo. Amen? Natulog lang si Peter kinabukasan wala nang problema. Sino dito yung gusto yung ganon? Amen. Ay, konti lang ata. Sino dito yung gusto yung ganon? Amen! Hallelujah! No, pero parang hindi naniniwala. Kasi pastor, invento to. Ganun ba yung sinasabi mo? No? Pero hindi kapatid, nangyari kay Pedro. No? Nagtiwala siya sa Panginoon, sinunod niya kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon, no? At ang Diyos ang bahala sa kanya. Maliban na lang, kapatid, listen to this. Kung hindi mo sinusunod ang pinapagawa ng Panginoon, tapos punong-puno ka ng problema, at wala ka bang tiwala sa Kanya, sa tingin mo, bubukas yung pintuang bakal? At alam niyo ba mga kapatid, 99% of our problem is because of our choices. Hindi yun nga yung desisyon mo, yun yung pinili mo, tapos isisisi mo sa Diyos? Hindi. Pero kung ang choice mo lagi ay kalooban ng Panginoon, kahit anumang problema ang dumating, mapagtatagumpayan mo, kapatid. Pero yung mga ibang problema na pinoproblema mo ngayon, ay dahil yan sa kagagawan mo rin. Ano dapat natin ilapit sa Panginoon? Lord, patawarin mo po ako sa mga maling desisyon, sa mga pagkakasala ko sa iyo, sa hindi pagtitiwala sa iyo. Diba? Narinig mo na nga, do not unequally yoke with unbeliever Diba? Nakipagrelasyon ka pa sa hindi mananampalataya. Oh, choice mo yun. Ngayon, puno-puno ka ng problema. Diba? Ang kinaganda nun, mahal ka pa rin ng Diyos. Katulad si Pedro, nung siya hindi pa buo ang pananampalataya. Diba? Kinalinga pa rin siya ng Diyos. Kahit ilang beses siya, nagkamali, nagkasala sa Panginoon, minahal pa rin siya ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung mga maling choices natin, mga maling nagawa natin, kapatid, it's high time para ipatuwid na natin yan sa Panginoon. Sino dito gustong magpatuwid sa Lord? Sino dito gustong maayos yung buhay niya? Amen. So, yan ang nais ng Lord, mga kapatid. Bigyan tayo ng karunungan, kaparaanan, para maayos yung ating buhay. Amen! No? Kaya, sobrang amazed ako dito, mga kapatid, sa passage na to. No? Nalagpasan niya yung mga gwardiya, tapos yung bakal na pintuan, nalagpasan niya, at nakalabas sila. No? Kusang bumukas No? At sabi doon, the angel walks with Peter. Diba? Anong ini-expect sa atin ng Panginoon kapag nakalabas na tayo doon? Sa mga problema natin. Alam na natin kung anong dapat gagawin. Tama? Gawin yung nais niya. Gawin yung kalooban niya. Hindi yung gusto mo pa. I-push ka pang mag-church. I-push ka pang mag-Sunday service. Mag-Bible study. Pinalagpas ka na nga sa problema mo Ngayon, anong gagawin mo? Maglingkod ka sa Diyos. Alam niyo ba ang isang purpose kaya tayo pinalagpas
kasalanan natin ay maglingkod ka sa Panginoon. Tingnan mo, kapag pinalagpas ka ng Lord sa mga problema mo, tapos hindi ka bumalik sa Kanya para maglingkod, mas maraming problema dadating sa iyo. Dami yan. Amen po? Ang ine-expect sa atin, nagpadala nga ng anghel eh. Nakalagpas ka sa una, pangalawang problema, sa pinakamatinding problema, kung saan bumukas, nakalabas ka na dun sa kalye. You are free in Christ. You have freedom in Christ. Now, you have freedom to serve the Lord Jesus Christ. Pero hindi ka pa nang pipilitin ng Panginoon kung maglilingkod ka sa Kanya o hindi. Titignan ng Panginoon kung talagang magre-respond ka in faith o hindi. Nakita natin yan, mga kapatid. No? Kaya, they go through the gate. Pinalaya siya ng Panginoon. No? Napaka-makapangyarihan ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Pedro. God made a way through Jesus to bring us to Himself. Diba? Pinalaya tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan para mailapit niya tayo sa Kanya. Hindi ka pinalaya o pinalagpas sa mga problema mo para gawin ulit yung gusto mo. Narinig niyo ba yun? Amen? Hindi ka pinalaya ng Diyos sa mga kasalanang nagawa mo para gawin ulit yung kagustuhan mo. Pinalaya ka ng Diyos sa mga problemang yan para lumapit kang lalo sa Kanya. Nakita natin, mga kapatid, para kumapit ka lalo sa Kanya. No? Kaya sabi, at the approach to the iron gate, no? Siguro na alala ni Pedro yung sinabi ng Panginoon. John chapter 10 verse 9. No? Sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Amen? Talagang green pasture. Yung kasaganaan, buhay na masagana at kasiyasiya. Sino gustong makamtan yung pangako ng Diyos? Buhay na masagana at kasiyasiya. Amen? So, anong gagawin natin? Wala lang? Pag may pinadala sa atin ng Panginoon na lingkod niya, hindi tayo makikinig? Ganun ba ang gagawin natin? Kapag may nagpayo sa atin mula sa salita ng Diyos, anong gagawin mo doon? Makikinig ka o hindi? Yun ang gawin natin, mga kapatid. Para makamtan natin yung extraordinary life. Amen. Every day is a miracle. God is a miracle worker. Sino naniniwala dito? Faithful si God. Amen. Amen. Kahit hindi ka faithful, faithful si God. Pero kung gusto mong mabuhay ng masagana at kasiyasiya, you must be a faithful servant. Faithful ang Lord, dapat ikaw rin maging faithful sa Kanya. Amen? Kapag ganun po ang nangyari, extraordinary life ang mangyayari sa buhay mo. Amen po, mga kapatid? Ganun po yun. Pagtitiwala sa Diyos, no matter what happened, anumang problema, Panginoon, patuloy akong maglilingkod at susunod sa iyo. Amen. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga kapatid. Kasi maraming problema sa ating buhay, hindi na natin kayang solusyonan. Hindi natin makayang solusyonan. Tama? Yes. Maraming kagagawan natin na problema, mga choices natin, hindi natin masolusyonan. Pero ang magandang balita, di ba? Ang mabuting balita ng Panginoon sa umagang ito, God can make a way in your problems. No? Kayang-kayang buksan ng Panginoon yung pintuang bakal na yan. Kayang-kaya kang kalagan ng Panginoon sa mga kasalanang umaalipin sa iyo. Kayang-kayang palayasin ng Panginoon
yung mga masasamang espiritu gumagamit sa iyo. Amen. Kaya napakahalaga ng pananampalataya natin sa Kanya. Yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, no, na makapagtagumpay sa lahat ng problema. Kapatid, our only hope is Jesus Christ. Siya lang ang ating pag-asa. Wala nang iba. No? Kaya, sabi doon, nagsakripisyo ang Panginoon on the cross. He is the gate. No? And when we believe in Him, we may enter the kingdom of God and find green pasture. Amen? Kapag narinig mo ang panawagan ng Panginoon at sumunod ka sa panawagan ng Diyos, diba? Sasabihin niya, ako ang pintuan, anak. Halika, pumasok ka sa akin. Ibig sabihin, kilalanin mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Pasakop ka sa Kanyang salita at makakapasok ka sa Kanyang kaharian. At sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi ka niya pababayaan. Siya ang mabuting hari at meron siyang kaharian. Amen po? At lahat ng mga pangangailangan mo, ipoprovide niya. Yung kahinaan mo, papalitan niya ng kalakasan. Diba? Dahil ikaw ay anak niya. At ikaw ngayon ay nasa kingdom of God. Amen? So tayo mga kapatid, hindi tayo nag-e-exist lang dito sa mundo para mag-survive. Diba? Ganun ba yung gusto mong maging buhay? Yung survive lang, okay na yun. Okay na to, ganyan, ganyan. Hindi habang buhay magsusurvive tayo. Amen? Gusto ng Diyos makita sa atin yung buong pananampalataya sa Kanya. Amen? At sabi doon, at yung hindi maubos na kayamanan ng Panginoon, diba? Will bless you in Christ. No? He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ. Kasi malaya ka na nga eh. Sino ba yung nakakatanggap ng mga provision? Eh di yung malaya. Diba? Kung nakatanikala ka, diba? Kung inaalipin ka ng masasamang espiritu, mga nakagwardya sa'yo, tapos mayroon pang isang bakal na pintuan, marireceive mo ba yung provision ng Lord? Di mo marireceive yun eh. Kaya unang gagawin ng Panginoon, palalayain ka muna niya. At kapag nakalaya ka, kapatid, siguraduhin mo sa Panginoon ka pupunta. At hindi kung saan-saan. Kasi kapag pinalaya ka ng Panginoon at kung saan-saan ka pupunta, mas masahol ka pa kaysa sa dati. Yun ang mangyayari sa iyo. Amen? Kaya, yung great escape nito ni Pedro was done with confidence. Sabihin natin, confidence. Buong kumpiyansa. Alam ni Pedro na ang Diyos ang may kontrol, ang may-ari ng buhay niya. Amen? Alam niya yun eh. Kahit sino pang sumira sa kanya, sino pang umatake sa kanya, kahit ilang Herodes pa ang humarap sa kanya, hindi yon magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Amen? Kundi mas magiging dahilan pa yon ng kanyang pag-angat. Amen? Yung mga problema na yan, gawin natin hagdan para tayo mag-elevate at mag-upgrade at tuloy-tuloy na tumaas ang ating pananampalataya. Amen? Yan ang tingin natin sa problema. It's for our benefit. It's for our good. All things work together for good to those who love God. Huwag tayong claim na, ay, all things work together for good. Hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Hindi mo naman mahal ang Panginoon. Kaya paano matutupad yung all things work together for good? Amen? So kahit ano mang mangyari sa atin mga kapatid, ang pinaka-purpose ng buhay natin ay magtiwala tayo sa Diyos habang buhay. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. So napakarami pong breakthrough na
makikita natin sa Bible, hindi lang kay Peter. No? Si Joseph, kilala niyo ba si Joseph? Yung sa Genesis, one of the 12 tribes, anak ni Jacob. Amen? Pinagtulungan siya ng mga kapatid niya kasi sinabi niya yung panaginip niya. Diba? Hindi pa man dumadating yung vision na binigay sa kanya ng Panginoon, alam niya dadating yun. Na kahit anong mangyari sa kanyang pagkatao, anong gawin sa kanya ng mundo, makakarating siya doon sa binigay na vision ng Panginoon. Amen? Anong ginawa kay Diyos? Hinulog siya. Doon sa balon, doon sa pit. No? Kaya kapatid, bago ka mapunta doon sa palas, mararanasan mo muna yung balon. Mararanasan mo muna yung pagsubok. Maaari mong mararanasan na itulak ka doon sa ilalim bago ka makaakyat doon sa palas. Amen? Inalipin si Joseph for how many years? Pero yung vision niya, pinangahawakan niya. Yung salita ng Diyos, ang sabi doon, nung nandun sa madilim na kulungan si Joseph, he trust in the Lord. Hanggang sa naging warden siya, hanggang sa na-promote, hanggang na naginip yung paraon. At hindi maintindihan ng paraon yung panaginip niya. At anong sabi ni Potiphar? Ay, meron po akong alipin na nakakapag-interpret ng panaginip. Diba? At anong nangyari? Yung binigay na talent sa kanya ng Diyos, ginamit niya. At anong nangyari kay Joseph? Na-promote siya. Siya yung pangalawang pinakamataas sa buong Egypt ng panahon na yun. Inangat siya ng Diyos. Bakit? Kasi pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Yun yung prinsipyong gusto ng Diyos ituro sa atin, yung ganong klaseng pananampalataya. At pag ganong klase ang pananampalataya mo, mapopromote ka yung pananampalataya mo from one level to another. Amen? Sino dito gusto ma-promote yung pananampalataya niya? Amen! Sino dito ayaw niya yung stagnant siya, ayaw niya yung na-stuck na siya na okay na to, basta-basta na lang. Sino dito gusto talaga yung parang kay Peter, yung pananampalataya niya? Amen! Hallelujah! Yung pananampalataya that can move mountains. Pag inutusan mo yung bundok sa kaliwa, magpatihulog ka sa kanan, mangyayari. Dahil meron kang ganong klaseng pananampalataya sa Diyos. No? Yun po ang nais ng Panginoon makita sa atin, yung buong pananampalataya sa Kanya for us to experience extraordinary life in Christ. Yun yung breakthrough. No? We can have a great confidence in the Lord's sovereignty. Sabihin mo sa katabi mo, God is in control. Yeah. Yung mga problema mo sa panahon ngayon, God is in control. Ipakita mo ang katapatan mo sa Diyos, ipakita mo, kapatid, ang pananampalataya mo, at makikita mo ang kamay ng Diyos kikilos sa buhay mo. Amen? So, ganun po yan, mga kapatid. No? Magiging sapat na at higit pa ang iyong mararanasan. At papunta tayo doon. No? Alam ko, ini-emphasize sa bawat isa sa atin dito, hindi lang sa akin bilang pastor dito, na itong DOCGM, marami talagang magiging leaders dito. At ngayon, marami na nga eh. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Maraming magiging preacher dito. No? Preacher, when I say preacher, hindi lang yan lalaki, kahit babae. No? Na kahit sinong patayuin ko dito, kaya-kaya magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil palalakasin ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isang natin. Amen! Hallelujah! Papunta tayo doon, mga kapatid. At itong 2025, no? Marami mang dumaan o paharapin tayong problema, lagi nating tatandaan. Kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Magtiwala lang tayo lagi sa Panginoon. No? Sabi doon, He may not always provide this type of escape, na katulad kay Peter. However, He is good and He is in control, working out His kingdom plan. No? At itong pagkalaya ni Pedro, mga kapatid, ang nangyari pa nga doon, pumunta siya doon
sa bahay ni Maria. At anong ginagawa nila doon? Nagpe-prayer meeting. Habang nagpe-prayer meeting sila doon, kumakatok si Peter. Makatok, no? Oh, mga kapatid, nandito na ako! Diba? Tapos merong inutusan. Siya mo nga yun, parang nabubusisan ko, si Peter ata yun. No? Tapos, ang ginawa nung nagbukas, binuksan niya. Tapos nakita niya si Peter, sinara niya ulit. Bakit? Hindi siya makapaniwala. No? Na nandun na si Peter. Kapatid, kapag pinanalangin mo na, paniwalaan mo na. Amen! Praise the Lord! Diba? Totoo yung senaryo eh. Minsan kasi, ginawa na ng Panginoon, andyan na sa harapan mo, ayaw mo pang paniwalaan. Amen? Ganun po yun eh, mga kapatid eh. Diba? Tinapos na ng Panginoon yung problema mo, parang hindi mo pa mapaniwalaan na answered prayer na. No, minsan ganun eh. Kaya, yun yung pagkukulang natin. Dapat, alam natin, panalo na agad tayo. Once na pinagkatiwala natin sa'yo. Whatever the result is, kalooban nyo ng Panginoon, panalo ka doon. Hindi mo man magustuhan yung resulta, pero kung yun ang kalooban ng Panginoon, panalo ka pa rin doon. Amen ba mga kapatid? Ganun po yun. No? Ako po, marami akong beses na hindi pumasa sa interview. No? Buti yung ating kapatid, no? Sa Rema, isang interview lang, pasok na. Amen. Praise the Lord! Favor niya ng Panginoon. Pero yung sa akin, medyo kakaiba, no? Hanggang nakarating akong Makati eh. No? Pa-interview ako eh. Para makapasok sa BPO industry. Ang daming beses na reject. No? Na tatawagan ka na lang namin. Hintay ko yung tawag, wala. Hindi, kapag sinabing tatawagan, anong ibig sabihin na? Wala yun. Diba, ang daming ganun. Ikot-ikot ako, umabot akong MOA, lakaw-lakaw MOA, tapos punta kang Makati, diba? Hanggang pinabalik ako ng Panginoon sa Cavite, dito pala ako matatanggap. Diba? Parang sinabi pa ng Panginoon, lumayo-layo-layo ka pa doon hanggang Makati. Eh dito nga eh, para malapit yung ministry. Amen! Praise the Lord! Amen? At nung, kung di ako nagkakamali sa bilang, yung pangpitong interview, siguro nagsawa na yung mukha, no? Sa akin, parang kakabalik lang. Ikaw na naman, sige na nga, tanggapin ka na namin. Hindi, by the grace of God, yung pangpito, natanggap po ako. At yun ang trabaho ko hanggang ngayon, magsasampung taon na. At ngayon po ako po ay na-promote bilang supervisor. Nag-handle po ako ng isang team. Yung mga agent ko, yung iba doon, mataas pa yung pinag-aralan sa akin. Pero ako yung boss nila. Yun po ang nagagawa ng pananampalataya. Amen! Praise the Lord! Kapag buo kang nagtiwala sa Panginoon, diba? Ako nga, hindi ako makapaniwala sa ngayon eh. Diba, nagganon. Tapos, may anak akong malusog, may asawa akong napakaganda, pinakamagpaganda sa buong Samar. Pangalawa lang yung nanay ko, pangatlo si Nanay Ping, sa buong Samar. Oo. Di ako makapaniwala eh. Pero katulad nung kay Peter, nakita mo na sa harapan mo, paniwalaan mo na, yakapin mo na. Praise the Lord, breakthrough. Amen. Yun po ang breakthrough mga kapatid. Kaya yung mga bagay na yun, na answered prayer, anong gamit nun? Para lang ba sa atin yun? Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed to bless. Yan. Pinagpala ka ng Panginoon para pagpalain ang kanyang gawain, pagpalain ang Panginoon at pagpalain ang mga tao sa paligid mo. Kaya tingnan mo yung katabi mo, pinagpala yan. Amen? Hallelujah! Tagumpay na yan! Amen! Kahit maraming problemang naranasan, tagumpay na yan! Extraordinary life! Freedom in Jesus! Amen! Hallelujah! And right now, church, I am excited to invite you in prayer. Ngayon, mananalangin tayo. Itong gagawin natin, no? Music. So, ngayong pananalangin natin, mga kapatid, narinig mo ang mensahe ng Panginoon. Sino dito yung buong puso tinanggap?